Tagal-tagal na nito oh. Sana matapos na para iba naman uli yung bahain at gibain. Yun oh. Patawid kami ngayon sa Skyway Paracale. Hindi ko na uulitin yung ginawa kong last PMS. Nagpa PMS kasi ako nitong nakaraan sa Naga. Never ko nang uulitin yung ganong sitwasyon. May bata. Hindi ko na uulitin yung ganong sitwasyon. 132 kilometers ang binahe ko papunta at pabalik di nasa 200 plus kilometers. Puti ka no. Ito na po yung Skyway Paracale. Traffic. Ito na pinapantay na yata. Para kahit papaano madaan-daanan na rin. Ay, ang hirap. Kailangan ng full concentration and 2 feet. Putikan ang aking tsinelas. Ay nako, hindi bagay. Ay tangina. Ay hayop. Ay hayop. Aray ko, I need yun. Nagka-space din. Stressful. Kaka-stress. Dumi na tuloy na. Wait nga lang, tangina. Visit. Hayop na yan. Hayop na kalsada yan. Minsan kasi naiinis ako. Kontraktor ka. Ngayon sa sobrang sugapa mo, kuha ka ng mga projects. Ngayon hindi mo na kayang sabay-sabayin kunin, or hindi mo na kayang sabay-sabay gawin dahil kulang ka na sa equipment na dapat yan matapos na yan. Hayop na yan, tagal na yan, tangin na yan, kakaabala na. Dapat yun, di na binibigyan ng project yung ganyan, nakakabwisit, abala, putang ina. Siguro yung gumawa niyan hindi naman taga dito. Siguro lang hindi ko alam. Kasi kung taga dito ka, dapat hindi mo pababayaan na ikaw maka-experience ng ganyan na abala. Ay baka murahin ka pa ng kamag-anak mo dahil sa tagal mong magtrabaho. Pero baka naman may mga factors din na hindi natin alam. Tangina. Nainis ako. Bigla akong nainis. Bakit kasi bakit kailangan magganyan, laging maranasan ang ganyan na ba't sa ibang bansa hindi naman ganyan katagal yung hassle. Baka naman sabihin ng ba't di ka na lang tumira sa ibang bansa, ano magagawa ko dito ko pinanganak, tangina nyo pala. Tangina naman. Pwede naman kayo kung gusto nyo mangupit, yung konti lang sana, hindi naman yung sobra-sobra. Tangina. Hayop na yun. Lahat ng project yung napitan, pwede naman konti lang. Hindi naman nila pera yan. Tsaka hindi ba nila naiisip na ibang politiko na nagsasawa ang tao sa kanila, o dahil konti ang nagagawa
Eh kung madaming nagagawang maganda tapos kumukupit ka ng konti, eh di mas maganda kasi ang tingin pa rin sa'yo ng tao, mabuti ka pa rin dahil sa sobrang dami mong magandang ginawa. Hindi katulad nung may ginawa ka nga na maganda, konti naman, pero hindi ko ang ibig ko lang sabihin doon, parang nakakabwisit yung ibang, kumbaga less evil yung sinasabi ko. Ay, iba talaga ang performance nitong sports mode. Mabilis. Ay, parang nakalutang. Parang nakalutang ako sa hangin. Papatayin ako nito pag hindi ko nirespeto. Ayan, nakatulad niya, no. Ang lakas ng niya, ng hatak niya. Ano kaya ang nangyari? Baka nag-i-espalto. Ay, nagpipintura. Nagpipintura pala. Galing mga bata, oh. Hindi makabuelo ngayon o na to, driver skill issue. Hindi na ako makabuelo masyado kasi masyado kong nire-respect yung sasakyan. Ay, shit. Sabi doon sa isang quote na nakita ko, pag once daw na mawalan ka na ng takot sa motor, yun na yung time para ibenta mo na siya. Tama nga naman din. Kasi pwera na lang kung professional race driver ng motor. Yan, okay lang. Tercera lang to. Bilis. Malakas pala. Babalik ko to sa road mode pagdating ng Batobalani. Kakatakot. Sa bagay, sa pangalan pa lang sports na, talagang hindi naman talaga dapat dito yan gamitin. Ganda, pero kailangan kong irespeto siya. Wala ako sa wala akong proper gear at wala ako sa tamang venue para gamitin siya ng ganon, mas yung tunog niya pag hindi ko lang alam, parang pag naka road lang parang mas tahimik yung tunog niya, no? Parang yun ang napansin ko. Lakas! Segunda lang pero 60 ka na agad. May sabong rin nga pala ngayon ng Batobalani. Sabay kasi yan ng sa Panganiban do sa pinapasukan ko. Sabay ito ng na tingnan natin ngayon kung marami ng tao. 10 o'clock na. Ganda ng sound, kaso may mga sasakyan lang.
number, mas lumalabas na yung tunog niya nung mas napipiga ko na siya. Kailangan ko na talaga makabili ng pantalon na pang ride saka sapatos na ang gusto ko sanang forma pa nag-ride, hindi yung parang racer. Yung gusto ko yung parang si Leon yung sa Resident Evil, yung naka-jacket lang. Tunog ano, ang ganda ng tunog. Kala mo sobrang bilis. Pero dito na yan sa part na yan, itong straight na to, kasi straight talaga ang daan. Nagagandahan lang ako dito sa motor na to ngayon simula nung tinanggal na yung parang indicator dito. Yung tunog niya mas gumaganda, mas lalong gumaganda. Ang isa pa sa maganda sa motor na to, yung mga, sabi kasi nila yung mga naka 600cc at 1000cc, para daw makuha mo yung ganong tunog, yung itong nararanasan ko ngayon, kailangan daw mag 100 ka muna at kailangan mabilis. Hindi mo naman kailangan nga maging mabilis lagi pag nagmo-motor, tsaka delikado rin yun. Kaya nga na-invent na daw tong 250cc at 400cc ng Kawasaki para doon sa ganong kategory daw, ha. Yun ang sabi nila. Sa Japan naman daw kasi sa license yun na parang may mga restriction, kaya ginawa nila yung inline 4 na 250cc. Ito naman sa parang feeling mo talaga ang bilis-bilis mo talaga. Talagang kahit yung mga nakakakita daw talaga akala nila ang bilis. Iba rin talaga maglaro ang utak siguro, no? Dahil sa tunog niya, akala ng mga yung utak natin nag-iisip ng sobrang bilis niya, pero sa mata naman mabagal lang siya. Katulad ng ganito. Drive slowly daw kasi putikan dito. You